Edniel Edniel. Lakay, ang Armed Forces of the Philippines, bukas naman sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa Negros Operation. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Handang sagutin ng Senatahang Lakas ang investigasyon sa madugong engkwentrong naawi sa pagkasawi ng 19 na katao sa Toboso, Negros Occidental. Pero hamon AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Lakay at Sister L, dapat ding imbestigahan ng New People's Army at ang kanilang aktibidad sa lugar. Narinig ng founder na lehitimo at intelligence-driven ang operasyon ng militar. Patunay ng 24 na armas na recover sa tinawag na encounter site. Kasama sa mga napaslang o napatay ang University of the Philippines student na si Alyssa Alano at kabataan Public nominee noong 2022 elections na si RJ Ledesma. Bukod pa ito sa dalawang US citizen na kinilalang sina Lyle Frijoles ng Anakbayan USA at kay Dana Renee Sorem na kasama nitong pumasok sa bansa nitong buwan ng Marso. Sa hiwalay na pahayag naman ngayong umaga, sinabi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na 2 minor de edad din ang kabilang sa mga napatay na 19, sina Jolinda Jimena, 16 years old, at Dexter Patoja, 17 anyos. Nagpahayag ng pagkabahalang NTF-ELCAC sa presensya ng mga foreign nationals maging mga minor na indikasyon umano ng numinipis na local support at tumitindi ng mga recruitment ng NPA pagdating sa mga banyaga at mga menor de edad. Ako sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Yes, Lakay. Ano yung ba't may mga Amerikano na napasama dyan? Yan, Lakay, yung kasama doon sa mga sinisilip ngayon. Kung matatandaan mo, Lakay, hindi ito yung first time na may mga foreign nationals. Actually, this January lamang, isang film activist, si Chantal Anicoche, na-rescue ng Philippine Army dito sa May Mindoro, nang iwan daw ng kanyang mga kasamang New People's Army habang nasa kasagsagan ng engkwentro. Mayroon pang isang hindi pa na-account na yung Lakay, si Cristina Passion, na napaulat na nagtungo rito sa Pilipinas mula rin sa Amerika at hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusulpot o makita ng otoridad at posibleng kasama rin ng NPA. At ito nga, Lakay, yung 2 napatay na kasama doon sa 19 na sinasabi ng Army na pa mga miyembro ng NPA. Ang bago ngayon, Lakay, dito ay indicator daw ito, Lakay, na yung recruitment ngayon ng New People's Army, dahil wala na nga silang mahatak dito sa Pilipinas, kumukuha na sila ng support at recruitment mula sa ibang bansa dahil may mga chapter din pala sa US. Itong grupong Anakbayan, halimbawa, yan ay ang sinasabi o pahayag na NTF-ELCAC. At saka yung journalist, di ba? Yung taga Negros. Si RJ. RJ. O si RJ naman, Lakay, ay isama rin doon sa mga, sabihin na natin, social worker at nominee ng Kabataan Party List ng 2022 elections. Lahat sila, Lakay, ang idinigiit ng hukbo ng Pilipinas ay pawang mga armado o members ng armadong rebelde, Lakay. Yan ngayon yung subject ng investigasyon ng Commission on Human Rights na winelcome naman ng AFP, pero hamon niya ni General Browner. Imbestigahan din kung bakit daroon nga sa nasabing lugar, ano aktibidad ng mga kung tawagin nila ay NPA, Lakay. Ayan, alam mo, Edniel, ano yan yan ang risk naman sa part ng mga journalist, ha? Alam mo, nag-cover na rin tayo dyan, napupunta rin sa Sierra Madre noong araw, ha? Nung ini-interview natin si Roger, ayan, pagka umakit kami sa bundok noon, minsan, minadadaan na kami mga checkpoint, ay, may checkpoint dyan, iwas tayo. Ganun, ayan, so, part ng risk yan ng trabaho ng isang journalist yan. Ayan, pagka napasama ka sa mga biglang nagkaroon ng encounter, ayan, collateral damage. Ayan, ang tinatawag nating collateral damage sa Edniel. Pero yung mga estudyante actually ang tanong diyan, Lakay, ng mga lalo na yung mga sa online, kung ano daw yung ginagawa doon sa bundok. Yan ang sa mga naging aktivista, Sister L, yan tinatawag na immersion. Ayan, oo. Yung mga estudyante, student leaders, mga aktivista, umaakyat yan. Nakikipamuhay. Ayan, sumasama sa mga NPA, sa mga rebelde, at sa community. Ayan, immersion para
malaman ko ano ang buhay sa mga liblib na lugar. Lugar. Ayan, mga ganon. Actually, mga nursing student lakay, may ganyan din sila. Kasi may mga ano rin dyan may mga medical team din dyan yan. Nagulat ka ako nun may isang estudyante yung taga-UP nun Tinapi ko kung ganun si Sir El. Abay, nagulat ako, meron ng 4 na nakatusok na karayom. Acupuncturist pala siya. Akala ko pinamanhid ka na hindi ka nakagalaw. Ayan. Meron mga tinatawag dyan na mga gwapings nung araw Ayan. Ayun, Mga teenager na mga sumama sa kilusan. Ganyan. Anyway, Pero yun ay under investigation pa naman ayan, sinashare ko lang yung ating experience yan sa pagko-cover sa underground movement. Ayan. Yung mga risk ng pag-i-interview sa mga rebelde. Ayan. Kasi pumupunta ka dun ayan. Pero hindi ka naman rebelde. Pero mahirap din kasi yan kasi yung mga umaakyat din ng mga journalist Sister El hindi basta-basta. Ayan, porka journalist ka sasama ka nila. Siyempre kasi may mga may mga nag-i-squill, nagsusumbong. Susumbong. Kaya ini-screen talaga nila. Kung sino lang din yung pinagkakatiwalaan nila. Na hindi mag-i-squill sa militar Kaya o sa sinorveillance police. ka. Ayan. Kasama na dyan, alam ni Malo Cabral yan. Jowa pala Ex. Ayan na talaga yan. Anyway, na-share namin Edniel. Ayan, okay. Ayan, baka mamaya mapasama ka rin sa mga ganyan. Ayan na, ingat ka rin. Kasama sa risk yan sa ating sa trabaho. Tama ka dyan, Lakay, at talagang valid point. Sabi nga natin, hindi naman din magkakaroon ng kung ano man doon sa ground kung walang mga problema yung mga tao o yung mga communities. So dapat din tutukan ng pamahalaan. At ito ay subject kayo ng investigasyon kasi ng CHR. Ang pinaka-question dito sa ngayon yung technicalities, kung humawak pa talaga ng armas yung 19. At tawag ng military encounter, ang tawag ng mga progressive group, massacre. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Fight!